Patuloy na tumataas ang posibilidad na tumama at dumaan sa bahagi ng Samar Provinces, Bicol Region, Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon at ilang bahagi ng Northern Luzon ang bagyong may international name na Mani na nagbabadya ng pumasok ng PAR mamayang gabi at tatawaging Pepito. Posible itong maging super typhoon category habang papalapit sa mga nabanggit na lugar partikular sa Bicol Region at Eastern Visayas sa weekend. Paghandaan na po ito lalo na sa mga nabanggit na lugar dahil hindi po biro ang dadalhin nitong hangin at matitinding buhos ng ulan na posibleng magdulot ng malawakang pagbaha at mga pagguho ng lupa. Bagyong Mani, Pepito, papasok na sa PAR mamayang gabi at inaasahang maging typhoon bukas, at inaasahang maglalandfall sa Bicol Region sa darating na Sabado o Linggo. Huling namataan ang Tropical Storm Mani, Pepito, sa layong 1,375 kilometro east ng northeastern Mindanao sa labas ng PAR. Taglay nito lakas ng hangin aabot sa 85 km per hour at may pabugsong hangin aabot naman sa 105 km per hour. Kumilos ito pa west-southwestward sa bilis na 25 km per hour. Sa kasalukuyan, ang bagyong Mani ay naaapektuhan ng high pressure area sa timog ng Japan, dahilan upang ito'y kumilos pa southwest sa susunod na 12 oras. Pagkatapos nito, inaasahang liliko ito pakanluran habang papalapit ito sa ating PAR. Posibleng pumasok ang bagyo sa PAR ngayong gabi, Huwebes, at tatawagan itong Pepito. Pagkapasok sa PAR, inaasahan na kikilos ang bagyong Pepito pakanlurang hilagang kanluran, west-northwest, sa natitirang bahagi ng forecast period. Posibleng maglandfall ito sa silangang baybayin ng Timog Luzon sa pagitan ng 16 ng Nobyembre o 17, Sabado o Linggo. Gayunpaman, dahil sa posibilidad ng pagbabago sa forecast track, posible ring maglandfall ito sa silangang baybayin ng Gitnang Luzon o silangang Visayas. Sa ngayon, patuloy na lumalakas ang bagyong Mani at inaasahang aabot ito sa severe tropical storm category ngayong araw. Bukas ng umaga, maaari itong umabot sa typhoon category, at hindi sinasantabi ang posibilidad ng mabilis na pag-intensify, rapid intensification. Dahil sa paborableng kondisyon sa Philippine Sea, posibleng umabot ang Mani sa super typhoon category bago ito maglandfall. Anuman ang maging kategorya nito, inaasahang tatama ito sa kalupaan na may pinakamalakas na lakas, peak intensity. Bagamat may posibilidad ng pagbabago sa landas ng bagyo, inaasahang magdudulot ito ng malalakas na pag-ulan at malalakas na hangin sa malaking bahagi ng Luzon at silangang Visayas, kabilang ang posibleng storm surge sa mga baybaying lugar. Asahan ang katamtaman hanggang sa maalon na kondisyon ng karagatan, moderate to rough seas, sa silangang baybayin ng bansa simula Biyernes ng gabi o Sabado. Pinapayuhan ng mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na umiwas munang pumalaot. Pinapayuhan ng mga residente, lalo na sa mga lugar ng Timog Luzon, Gitnang Luzon, at silangang Visayas, na bantayan ang mga update at maghanda para sa posibleng paglikas, lalo na sa mga lugar na madaling bawain at magka-landslide. Manatiling naka-antibay sa mga susunod na update dahil maaaring magbago pa ang mga ipinakitang forecast track sa mga susunod na oras at araw. Samantala, hambalos ng bagyong Ophel sa Gonzaga, Cagayan. Hinambalos ang Gonzaga, Cagayan ng malalakas na hangin ng bagyong Ophel na may international name na Usagi, matapos nitong tumama sa probinsya kaninang 2 p.m. ng hapon. Matatandaang naging super bagyo si Ophel at tinaas ang signal number 5 sa Gonzaga at Santa Ana.